Magandang araw, narito ang latest update natin sa bagyong Sinika at yung binabantayan nating low pressure na nasa labas nga ng ating Philippine Area of Responsibility. So unahin po muna natin ang status ng bagyong Sinika. Patuloy itong kumikilos papalapit nga sa kalupaan ng ating bansa at mapapansin natin na bagamat napakalayo pa yung tinatayang sentro nito ay may umaabot ng kaulapan dito nga sa may bandang Bicol Region at Eastern Visayas area. Ang bagyong Sinika kanina alas 10 ay tinatayang nasa layong 500 kilometers silangan ng Infanta, Quezon. Taglay nito ang lakas ng hangin na umabot ng hanggang 100 kilometers per hour malapit sa gitna nito at yung pagbugso naman ay abot ng hanggang 125 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos ito pakanluran sa bilis naman na 30 kilometers per hour. So, in the next 24 hours, inaasahan natin na posibleng maglandfall ang bagyong Nika dito sa may bandang eastern section ng northern or central Luzon area. And bagamat malayo pa yung sentro nito, asahan ng mga kababayan natin dito nga sa may bandang Bicol region at maging dito sa may bandang eastern Visayas area na posible na silang makaranas ng mapag-ulan at paminsan-minsan pagbugso ng hangin. Ano nga ba inaasahan nating pagkilos ng bagyong Sinika sa susunod na 2 hanggang 5 araw? So makikita natin sa ating pinaka-latest forecast track base sa bulletin na ipinalabas nga ng Pag-asa ngayong alas 11 ng umaga na ang bagyong Nika ay posibleng maglandfall dito sa may bandang southern part ng Isabela or northern part ng Aurora either sa pagitan ng bukas ng umaga hanggang sa tanghali. So dapat handa po yung mga kababayan natin dito nga sa southern part ng Isabela or northern part ng Aurora para sa potential na landfall ng bagyong Nika bukas. Makikita rin natin sa intensity, sa ngayon severe tropical storm Nika ay posible pa itong mag-develop or lumakas bilang isang typhoon bago nga mag-landfall dito sa silangang bahagi ng Luzon. Kaya posible yung mga warning signal na babanggitin natin mamaya ay magiging mas mataas pa, mas maraming lugar pa ang potential na magkaroon ng warning signal habang lumalapit ang bagyong Nika sa kalupaan ng ating bansa. At posible naman na tuloy nito makakalagpas nga ng landmass ng ating bansa sa darating na Martes at sa darating naman na Martes din ng hapon or anytime na Tuesday ay tuloy na itong lalabas nga ng ating air responsibility. Pero babanggitin din natin, kanina binanggit natin na ang landfall ay dito nga sa may bandang either southern part ng Isabela or sa northern part ng Aurora. Tingnan po natin yung tinatawag nating area of probability. Ito yung parang APA na nakapaloob itong center track natin. So basically, in terms of landfall, mangyaring maganda na po yung buong lalawigan po ng Cagayan. Any part of Cagayan or maging itong bandang northern part ng Quezon for potential landfall. And basically, lahat ng lugar na babanggitin natin mga warning signal ay dapat maging handa po. So dahil sa patuloy ng paglapit ng bagyong Nika, babanggitin na natin mga lugar na may warning signal, Itong naka-highlight ng yellow, ito yung may mga tropical cyclone wind signal number 2. Pag sinabing meron tayong wind signal number 2, ibig sabihin, yung lakas ng hangin mula 62 hanggang 88 kilometers per hour ay maaaring maramdaman sa mga nabanggit na lugar in the next 24 hours or less. Hindi po agad-agad. Posibleng itong mga nasa silangang bahagi, yung exposed sa kaulapan ng bagyong Nika habang malayo pa ito, ay nakakaranas na ng paminsan-minsan pagbugso ng hangin. Pero the rest, kung sa mga oras ito wala pa kayong ganong nararamdaman, bibigyan din po natin na pag nagtaas tayo ng warning signal number 2, mayroon po tayong 24 hours or less para maramdaman yung actual na epekto ng bagyo. So, yung mga lugar na may warning signal number 2, ito po itong northern at saka central portion ng Aurora, itong lalawigan ng Isabela, itong Quirino, itong southern portion ng Cagayan, ganun din sa Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province at sa may bandang Ifugao area. Para po sa kumpletong listahan ng mga munisipalidad, for example, dito sa binanggit kong southern portion ng Cagayan, ay mangyari lamang bisitahin naming website, bagong.pagasa.dost.gov.ph, pumunta sa tropical cyclone na menu at pwede nyong i-download yung PDF file ng ating Tropical Cyclone Bulletin. Samantala, mapapansin naman natin yung mga lugar na naka-highlight ng light blue ay magsisimula dito nga sa may bandang Northern Luzon area all the way to the Bicol region. Yan po yung mga lugar na may Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman. Pag may Wind Signal number 1, ibig sabihin posibleng umabot ng hanggang 61 kilometers per hour ang lakas ng hangin na maaaring maramdaman sa mga areas na naka-highlight ng blue in the next 36 hours or less. Not necessarily sa mga ito yung mararamdaman na dito nga, lalong-lalo sa lalawigan sa kalurang bahagi, Hindi po ganon. So sa current scenario natin, maaaring maramdaman yung epekto, yung lakas ng hangin na aabot hanggang 61 kilometers per hour
36 hours or less. So may palugit pa po tayo, may tinatawag tayong lead time para maghanda sa mga potential na impact ng malalakas na hangin sa mga lugar na may warning signals number 2 at 1. Ulitin natin, sa lugar na may warning signals number 2, we have 24 hours or less para mag-prepare sa impacts ng malalakas na hangin. Sa lugar naman may signal number 1, we have 36 hours or less para mag-prepare sa impact ng hangin sa inyong lugar. So balikan natin listahan ng mga lugar na may warning signal number 1. Dito nga sa natitirang bahagi ng Cagayan kasama ang Babuyan Island, dito sa Apayao, sa Abra, sa Ilocos Norte at Ilocos Sur, dito rin sa eastern at saka central portion ng Pangasinan, dito sa may bandang La Union, warning signal number 1 din po, Benguet, dito sa natitirang bahagi ng Aurora, dito sa Tarlac, Nueva Ecija at Pampanga. Warning signal number 1 din po ang nakataas sa Bulacan, dito nga sa may bandang northern portion ng Metro Manila, ganun din sa lalawigan ng Rizal, sa northeastern portion ng Laguna, sa eastern portion ng Quezon, kasama nga itong Polillo Island, dito sa may bandang Camarines Norte, dito sa Camarines Sur, Catanduanes at sa Albay. So binanggit natin kanina, no, ang warning signal po, or wind signal, ay patungkol sa lakas ng hangin na pwedeng maramdaman sa inyong lugar in the span of a particular lead time. 24 hours or less sa mga areas na naka-highlight ng yellow, 36 hours or less sa mga areas na naka-highlight ng blue. Yung lead time na tinatawag natin ay para magkaroon po kayo ng sapat na oras para paghandaan yung posibleng impact ng malalakas na hangin sa inyong lugar, na maaaring yung maranasan sa inyong lugar. At asahan nyo po na habang lumalapit pa ang bagyong si Nika dito nga sa kalupaan ng ating bansa, posibleng magkaroon tayo ng mas mataas na warning signal at ma-upgrade ang mga warning signal na currently ay nakikita nyo sa inyong screen. So in terms of mga pagbugso ng hangin, unahin muna natin yung epekto ng bagyo, pagbugso ng hangin. Maaaring may mga lugar dito na sa ngayon ay wala pang warning signal, pero mapapansin nyo, may mga occasional na pagbugso na po ng hangin na posibleng maranasan nga dito sa Batanes, Babuyan Island, dito sa northern portion ng Cagayan at sa Ilocos Norte. Bukas naman, meron tayong mga pagbugso ng hangin sa Batanes, Camarines Sur at Catanduanes, habang sa darating na Martes, mga pagbugso ng hangin ay posible rin sa Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Island. So itong mga nabanggit nating lugar, plus yung mga lugar na binanggit natin na may warning signals, number 2 and 1, kailangan maging alerto. Maging preparado rin sa mga potential na impact ng malalakas na hangin sa kanilang lugar. Ano naman inaasahan natin na ulan dahil nga sa paparating na sa bagyong Sinika? So ngayong araw mapapansin natin yung areas na naka-highlight ng yellow, yan yung posibleng makaranas po ng pag-ulan, moderate to heavy rains mula 50 hanggang 100 millimeters na paulan ang pwedeng maranasan sa mga lugar na yan. So mapapansin natin, no, karaniwan ng mga lugar na makakaranas ng moderate to heavy ay nasa silangang bahagi pa ng northern and central Luzon, southern Luzon at maging dito sa may bandang northern part ng eastern Visayas dahil malayo pa yung bagyo, nasa karagatan pa. Pero may mga kaulapan na base pinakita nating satellite image kanina na tumatama na nga dito sa mga nabanggit nating lugar. So ano yung posibleng epekto kapag may moderate to heavy rains, no? Pwedeng makaranas ng mga localized flooding sa mga ilang lugar, lalong-lalo na sa mga low-lying areas, yung mababang lugar, or yung mga komunidad po na malapit po sa mga tabing ilog. Kasi maaaring umapaw po yung water level ng kanilang ilog, dulot ng ulan na either nararanasan nyo sa lugar or mga paulan sa ibang lugar at nagkataon na yung ilog po sa lugar na yun ay aagos patungo sa inyong lugar. So dapat alerto po tayo, no? At pwede rin makaranas ng mga isolated cases ng landslide, lalo na sa mga lugar na kung babalikan po natin, posibleng nakaranas na ng paulan itong mga nagdaang araw, maaaring malambot na yung mga bahaging kalupaan sa paanan ng bundok at maging saninga na magbigla ang pagguho ng lupa. Bukas naman habang papalapit nga or maglandfall na itong bagyong si Nika, mapapansin natin, no, mas marami na po tayong amount ng paulan dito sa silangang bahagi ng northern and central Luzon. So intense to torrential range yung naka-highlight ng red. Pag sinabi nating intense to torrential, posibleng more than 200 millimeters of rain ang bumagsak dito sa mga lugar na ito, no? Pag ganyang level po, posibleng malawakang mga incidents na ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Asahan dito sa mga lalawigan na naka-highlight ng red. Samantala, heavy to intense rains naman sa mga lugar na naka-highlight ng orange, 100 to 200 millimeters of rain, inaasahan sa may bandang Abra, Kalinga, Mountain Province, Ilocos Sur, Ifugao at Quirino. Pag may mga ganyan naman na kalakasang paulan na nag-range ng 100 to 200, posibleng mas marami tayong cases
ng mga pagbaha, lalong-lalo sa low-lying areas, sa mga urbanized areas, at sa mga komunidad na malapit po sa ilog. Pwede ring magkaroon ng mga multiple scenarios ng landslide, lalong-lalo sa mga lugar na highly susceptible. Ito pong mga landslide-prone areas ay nakapaloob po ito sa hazard map na meron po ang inyong mga LGUs at saka local DRR officials. Samantala, bukas din, moderate to heavy rains mula 50 hanggang 100 millimeters dito sa areas na naka-highlight ng yellow. Dito nga sa may bandang Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa Benguet, sa Nueva Vizcaya, Pangasinan, Tarlac at Nueva Ecija. Pag ganitong mga moderate to heavy rains, pwedeng magkaroon tayo ng mga localized flooding, isolated cases ng mga landslide sa mga highly susceptible areas. At sa darating naman na Martes, mapapansin natin, no, bagamat wala ng intense to torrential rains, dahil inaasahan nga natin na posibleng tuluyan ng nasa dagat or West Philippine Sea ang sentro na ng bagyong Sinica by this time, mapapansin natin, meron pa rin tayong mga inaasahan na heavy to intense rains dito nga karaniwan na nasa kanlurang bahagi naman ng Northern and Central Luzon. Heavy to intense rain sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, ganun din dito sa may bandang Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province, at Ifugao sa darating na Martes. Samantala, moderate to heavy rain sa mga lugar na naka-highlight ng yellow, dito nga sa Cagayan, kasama ang Babuyan Island, dito sa Isabela, Aurora, dito sa may bandang Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, Pangasinan, at Nueva Ecija. Pag kulay yellow naman, moderate to heavy, ulitin po natin, isolated cases ng flooding, lalong-lalo sa low-lying areas, sa mga lugar na malapit sa ilog, at isolated cases ng mga pagbaha or pagguho ng lupa sa mga areas na malapit po sa paanan ng bundok. Now, uulitin po natin ang mga epekto ng paulan sa inyong lugar ay maaaring magkakaiba. Maaaring same amount ng ulan, ibagsak sa Cagayan at sa lalawigan Isabela, pero depende po sa features ng inyong lugar. Kung malapit po kayo sa ilog or sa paanan ng bundok, magbabari po yung epekto. Kaya dapat po ang tabayanan ng mga kababayan natin yung hindi lamang yung tropical cyclone bulletin, hindi lamang yung weather advisory, kundi maging yung heavy rainfall advisory na posibleng i-issue ng ating mga Pag-asa Regional Services Division sa inyong lugar ngayong paparating na nga itong bagyong Sinica. Samantala, sea condition naman or lagay ng pag-alon ng karagatan. Nabanggit na natin kanina yung lakas ng hangin, nabanggit na natin yung mga potential na paulan. Sa ngayon, banggitin naman natin ano yung inaasahang sea condition. Mapapansin natin dito nga sa may bandang eastern coast ng Camarines Norte, dito sa northern and eastern coast ng Camarines Sur, at saka sa northern and eastern coast ng Catanduanes, may nakataas po tayong gale warning. Pag may gale warning, ang mga pag-alon po ay magiging, ang mga karagatan po sa paligid niyan, magiging maalon hanggang sa napakaalon. Hanggat maaari, huwag na pumalaot dyan yung mga kababayan nating mangingisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. So ang gale warning naman natin, or yung babala patungkol sa malalakas na pag-alon, sa mga coastal areas or sa mga seaboards ng ating bansa, ipinapalabas po ito every 12 hours, no? Alas 5 ng hapon, magkakaroon po ulit tayo mamaya, at bukas alas 5 ng umaga hanggat mayroon pong banta ng matataas na pag-alon. At posibleng mamayang hapon ay madagdagan na po yung mga bahaging karagatan na may gale warning, no? Dito sa, we're not ruling out the possibility na yung seaboards ng Isabela, ng Aurora at ilang bahagi ng Quezon kasama ang Pulilo Island ay magkaroon na rin po ng gale warning mamayang hapon. At habang lumalapit ang bagyo, gaya nga po ng madadagdagan yung mga warning signal, magbabago yung rainfall, posibleng magkaroon ng pagbabago sa rainfall forecast. Ito pong gale warning natin, madadagdagan din po yung bahagi ng karagatan habang papalapit ang bagyong Sinica. Kaya antabayanan din po ng mga kababayan natin, lalong-lalo na po yung mga involved sa mga maritime activities sa inyong lugar. Yung mga maritime authorities, dapat sundin din po natin in terms of mga babala patungkol sa sea condition sa inyong lugar. Ngayon, may banta rin po ng storm surge or yung daluyong, yung malalakas na alon na hampas sa mga coastal areas sa paglapit ng bagyong Sinica. Mapapansin natin, no, yung naka-highlight ng yellow, yung mga coastal areas na yan, simula dito sa eastern portion ng Cagayan, all the way dito sa may bandang Pulilo at northern portion ng Quezon, maging sa ilang bahagi ng Kabikulan at maging dito sa kanlurang bahagi nga ng northern Luzon area at hanggang sa may bandang Pangasinan, ay posibleng makaranas ng storm surge na ang taas mula 1 to 2 meters. Samantala, dito nga sa may bandang hilagang bahagi naman, no, yung naka-highlight ng orange, ang mga coastal communities dyan, posibleng makaranas ng storm surge na ang taas ay mula 2 hanggang 3 metro. At mapapansin natin, no, habang kumikilos ang bagyo, papalapit nga sa landmass ng ating bansa, posibleng madagdagan pa or mas maging mataas pa ang expected storm surge dito sa silangang bahagi ng Northern and Central Luzon. So kasabay ng Tropical Cyclone Bulletin, update sa bagyo ay magbibigay din tayo ng update
dito sa storm surge warning na ipinapalabas nga ng Pag-asa regarding sa mga daluyong na maaaring maranasan. Ngayon, may binabantayan din tayong isang sama ng panahon na nasa labas ng ating air responsibility. No? Ito yung bagyong Sinica at mapapansin natin na nasa labas ng PAR. Ito naman ay isang low pressure area. Na bagamat nasa labas pa ng PAR, subject for monitoring rin kasi may in the next 24 hours ay mataas ang chance na nitong maging bagyo. Kanina ang nabanggit nating low pressure ay nasa layong 2,175 kilometers ang layo dito nga sa Eastern Visayas area. So mapapansin natin, nasa labas pa ito ng PAR at wala pang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero tingnan natin yung tinatawag nating tropical cyclone outlook, threat potential in the next 2 weeks na pinapalabas ng Pag-asa. So dito sa image na nakikita nyo, ito pong naka-highlight ng red, ito yung current na bagyo, Sinica. Mapapansin natin na talagang nananatili itong banta sa nakararaming bahagi ng Luzon, umaabot ng Southern Luzon area, during the forecast period. Itong may number 1 naman, ito yung tinataya nating low pressure na magiging bagyo na nasa labas pa ng PAR. So makikita natin dito sa TC threat potential na may posibilidad pala na yung bagyo na nasa labas ng ating air responsibility ay kumilos, papasok na ating air responsibility as either lumapit dito sa may bandang Northern Luzon area or kumilos patungo sa southern part ng Japan. Ang ating TC threat potential and outlook ay maaari ring mabago kasabay nga ng mga pagbabago sa ating tropical cyclone bulletin. Kaya ang lahat po ay pinapayuhan na magantabay sa updates natin, hindi lamang sa bagyo, hindi lamang sa paulan, hindi lamang sa storm surge at gale warning, kundi maging sa TC threat potential na ipinapalabas ng ating ahensya. Ang lahat pong update na yan ay available sa ating website, bagong.pagasa.dost.gov.ph at mangyari rin naman sundan ang aming official social media accounts na makikita nyo pong nakalista dito sa ating screen. Yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center.